Magpahanap na kayo sa amin. Ate Ninya, ito na yung huling vlog. Hindi daw po siya papayag maghiwalay-hulay po. Kasi po igagawa na niyo po kami bahay, lupa. Hindi po siya kapit. Anong ibig sabihin kaya umalis si tatay? Ayaw niya kami makita? Sasanay ka po ang aking katawan na hindi kain. Para pagpag po kayo ng anak, sanay na ulit. Isulat sa atin si Ate Ninya dito. Grabe, parang gustong tumulo ng luha ko, guys. Ito na nga ba ang huling vlog kay Ate Ninya at ano nga ba ang nilalaman ng kanyang liham? Guys, welcome back po dito sa ating channel at salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa amin mapa saang lugar, Batangas, Quezon. Sobrang na-appreciate namin yung suportang ibinibigay nyo sa amin, yung pinagkakaloob nyo at pinaparamdam nyo sa amin yung suporta nyo. Ay salamat po sa inyo lahat, maging sa mga OFW, salamat po sa inyo at sa mga nagbibigay din ng tulong sa mga tinutulungan natin. Salamat po sa inyo. Hindi ko na kayo may isa-isa, basta salamat sa inyo lahat. At ngayong araw ay may napuntahan na kami, may natulungan na tayo ngayong araw. Pero ito yung second destination namin na pupunta kay Ate Ninya. Kaya nandito kami ngayon sa Rosario, Batangas. Ayan, kukumustahin natin si Ate Ninya kung ano ng resulta dun sa inaalok natin sa kanya. At kung nandyan ang kanyang tatay, kakausapin na din po natin. Hindi na natin sasayangin yung pagkakataon na kagaya nung nakaraan na hindi natin siya nakausap dahil nga umalis. So sana ngayon nandiyan siya para nang sa ganon ay makausap na natin. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa dito sa binibigay na pagkakataon sa atin ni Ate Ninya na sinabi niyang kapag pumayag ang tatay niya, papayag na din siya. Pero tatry natin kung mapapayag natin yung papa niya. So samahan niyo kami ng cameraman, si Mac. Punta na po tayo dun sa area. Kita ko nga mga bayan, namamaga yung mata ni Ate Ninya. Kaya po ang tatay, yung po kayo parating, umalis na po ang tatay. Bakit? Kasi po yung ating usapan na isang araw na laman sa isang tao daw. Nalaman ni tatay? O tapos ano sabi niya? Hindi daw po siya papayag maghiwalay-hulay po. Okay. Ba't umalis si tatay? Hindi nga po. Bakit sabi ninyo maghanap ng lupa? Bakit sabi ng anak mo maghanap ng lupa kaya umalis? Hindi po eh. Umalis siya kasi ayaw niya humarap? Umalis po siya dahil po. Okay, so ibig sabihin pala umalis si tatay kasi yun, ayaw niya kami makita o ano? Pa. Anong ibig sabihin kaya umalis si tatay? Ayaw niya kami makita? Ayaw niya kaming makaharap o ano? Hindi naman po ganyan. Anong parang ano lang? Sumama lang po sa loob. Sumama ang loob ni tatay. Kanino sa amin? Dahil ganun nga. So, ibig sabihin, parang umalis si tatay para hindi ko siya makausap. Parang ganun ba? O kasi diba sabi ko kakausapin ko siya, diba? So, ibig sabihin kaya umalis tatay, yun sa akin makapag-usap. Ano? Sa madaling salita. Okay, pero anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba? Sabihin mo yung totoo, Ate Ninya. Yung totoo, sinaktan ka. Ha? Sinaktan ka ng tatay? Anong ginawa sa'yo? Ba't nakikita nyo yun? Ginagawa sa mama nyo, hindi? Nasa bahay po kami, hindi pa sinaktan naman po. Aba, nasabi nga ni mama mo eh. Nasa bahay kami eh. Kaya po kung ang tulong niya mawawala, tanggap ko na po. Kaya po hanggang ngayon hindi pa ako kumakain. Wala, hindi ka pa kumakain? Bakit? Sasanay ka po ang aking katawan na hindi kain. Para pagpag po kayo ng anak, sanay na ulit. Hindi naman gano'n natin niya. Kasi alam mo, ang tulong naman namin kasi para sa iyo at sa anak mo. Ano? So ito yung medyo mahirap dito guys sa sitwasyon ni Ate Ninya. Kasi kailan kayo nag-away ni tatay? Nag-away kayo, ano? Kailan kayo nag-away? Simula nung umalis kami?
Simula nung pag-alis namin, nalaman niya ba yan? O ngayon lang? Ngayon lang po. Ngayon lang. Tapos, anong pananakit ginawa niya sa'yo? Sinapa ka ba? Anong physical ang ginawa niya sa'yo? Nasabihan lang po ako tatay ko. Anong sabi sa'yo? Huwag daw po kami lumayo sa kanya. Kung lalayo daw po kayo sa kanya. Kasi baka daw siya patayin na lang na muna daw po siya bago po kami lumayo. Bago kayo alisin, ilayo. Patayin daw muna siya. Ito. Grabe. Tingin niya, hindi ka pa pala nakain. May dala kami ditong ano. Bali, bigyan muna natin. Hawak mo nga dito ano. Kukunan ko lang si mama mo ng ano. Kukunan ko lang si mama mo ng pagkain. Grabe naman. So may dala kasi tayo dito bigas at groceries. Kumain ka muna natin niya kahit cupcakes. Oh. Yung talaman ng tiyan mo. Tapos kumain ka mamaya sa bahay niya. May pagkain ba kayo dyan? Wala? Ha? Wala? Kumain ka oh. Ha? Wala na. Sige na, kumain ka. Kainin mo. Magagalit ako pag di mo ito kinain. Sige na. Sige na. Kainin mo. Huwag ka mahiya sa amin. Para tayo magkapatid dito. Sige na. Hawakan mo to. Kainin mo. Para tayo magkapatid natin ninyo. Huwag ka sa akin mahihiya. Kumain ka. Tapos mamaya mag-asikaso kayo ng pagkain ninyo. Ito ba mga bata kumain na? Ikaw lang nga hindi. Sakit. Pero may pagkain kayo. Hindi ka lang kumakain kasi sabi mo, sinasanay mo sarili mo. Grabe naman itong pangyari na to guys. Oh. Sa totoo lang, ang dapat po na gumagawa kasi talaga ng action dito ay nasa kinauukulan. Pero dahil nga po sa hindi ko malaman kung bakit hanggang ngayon wala nga akong nakikitang aksyon. Kaya ganito yung nangyayari, di ba? Na alam ko naman na alam na ng kinauukulan itong sitwasyon na to. Pero yun nga, hindi ko di alam kung anong reason nila kasi lahat naman po ay may kanya-kanyang rason. So sila may reason din sila kung bakit na hindi ito pana-aksyonan kasi nga meron din silang sigurong inaantay na resulta. Kaya hanggang ngayon ay ayan, waiting pa din tayo. Pero yun, kung ano man yung gusto nila, pinapaubaya ko na lang po yun sa kanila. Kung ano man yung gusto nilang gawin, kung anong plano nila, sila na pong bahala, pinapaubaya ko po yun sa kanila. At tayo naman, ang gagawin na lang natin siguro ay kung ano yung kaya nating itulong para kay Ate Ninya. Yun na lang po siguro gagawin natin kasi kung tayo tatanungin, gusto natin magkaroon ito ng on the spot action. Pero kung ganito nga po na hanggang ngayon wala tayong nakikita, so siguro sa atin yung part na lang natin ang gawin natin guys. Ayun na lang siguro ang maganda natin gawin. Anong sabihin pa sa yung iba ni tatay? Ano pang ibang sabi sa'yo? Ano pang ibang sinabi sa'yo? Namumugto yung mata ni Ate Ninya? Hindi ba alam ni tatay na bawal sa'yo ang may stress, umiyak? Umiyak rin po ang tatay. Umiyak din siya? Opo. Kasi po igagawa niyo po kami bahay, lupa. Hindi po siya kapili. Kana daw po kanyan, kana yata ang tulong niyo po sa kanya. Bibigyan po niyo po kami lupa sa bahay kasama po siya. Okay, kasi Ate Ninya, ayun, napag-usapan naman na natin ito noong nakaraan, di ba? Nasabi ko nga po sa'yo, ayaw ko naman po na kami naman yung mapasama, kami naman yung magmukhang masama, kami naman yung magmukhang kinonsinte, yung mali. Kami naman po kasi magiging ganun. Tapos unang-una sa Diyos, magkakasala din kami kasi hinayaan lang namin na parang mas binigyan pa namin kayo ng mas makakaboylo kayo. Pero ikaw, Ate Ninya, kung ikaw po ang tatanungin ko, nauunawaan mo naman ako sa gusto kong mangyari, sana. Pero kung hindi mangyari, wala akong magagawa. Pero nauunawaan mo naman ako
sa gusto kong mangyari, di ba? Ang kaso nga lang, hindi ka nga lang talaga makakilos dahil sa tatay. Ano? Hindi mo magawa kung ano yung gusto mong gawin kasi dahil sa tatay. Okay. So, ang akala ko guys, makakausap ko si tatay ngayon. Pero yung nga, nakita ko kasi kanina na pagdating namin, umalis na kaagad. So, yun yung ibig sabihin, ayaw niya tayong makausap, ayaw niya tayong makaharap. Ganun lang po kasimple yung gusto mangyari ni tatay. Anong ulam ng mga anak mo? Malunggay po. Malunggay? Anong lahok? Wala po. Malunggay lang. Ba't ang mama mo hindi niyo pinilit kumain? Ayaw po eh. Ayaw. Pilit po namin, ayaw po. Kakain ka tanin niya, ha? Kahit wag mo munang isipin yung para sa'yo. Isipin mo muna para sa anak mo. Ha? Ha? Hindi makakabuti sa anak mo yan. Kawawa siya sa loob. Nagugutom na yun ngayon. Kaya po, pag nalaman po ninyo po ngayon, Ha? magpahanap na kayo sa amin. Sa sarili ko, sasanay ko na po sa dating nakaraan sa gutom. So, ibig sabihin mo, iniisip mo na kapag nalaman namin, Ate Ninya, ito na yung huling vlog. Ganun ba? Yun yung iniisip mo. So, Ate Ninya, sa ngayon kasi, gustuhin man namin na kagaya na sinabi ko sa iyo, bigyan kita ng ultimatum. Pero, hindi matiis ng konsensya ko na alam kong may isang nanay na may dinadala sa sinapupunan na magugutuman. Kasi kawawa kayo, dalawa kayong kawawa. Hindi niya, di ba? Hindi kasi ma-attempt ng konsensya ko yung gustuhin ko man kahit na sinasabi ng mga tao na tigilan mo na yan, Marcos. Hindi ka na, kahit na sabihin lang, hindi ka na namin panunuorin kapag ka tinuloy mo yung tulong mo. Kasi nga, ayaw ni Ninyang humiwalay. Ibahala natin niya kasi ako hindi ko maisip na kaya kong gawin yun sa isang tao na alam ko nangangailan tapos iiwanan ko na lang sa ere ng ganun. Diba? Kaya sa ngayon, huwag mo munang isipin yan, ha? Babalik pa din ako dito para tulungan ka. Ikaw, ha? At ang mga anak mo, ha? Ayos ba yun sa'yo? Okay, ito niya. Huwag kang mag-alala. Sa abot ng mga kaya ko, tutulong pa rin ako sa'yo, ha? So, sa mga kabayan ko naman na manunood natin, kung kayo po ay magagalit sa akin, ako ay i-unsub ninyo, ay pasensya na po kayo at sana ikita ko kay Ate Ninya ay kailangan niya pa po tayo sa ngayon. Kita niyo naman yung ginagawa niya, sinasanay niya na ulit yung sarili niya sa gutom, na kung ano yung nararanasan nila dati, gusto niya nang sanayin ulit. Kasi nga dumating tayo kahit paano siguro, ay naalis yung sitwasyon nila na yun, naialis natin sila sa sitwasyon na yun na nagugutuman. Tapos, inilalagay na ni Ate Ninya yung sarili niya, na kapag umalis tayo, tinigilan natin, babalik na naman sila sa gutom. So yun yung ibig sabihin natin niya. Kaya ako, hindi ko po kayang taisin na pumasok ako sa buhay nila Ate Ninya at basta-basta ko lang siyang iiwan ng ganun-ganun. Lalo na ngayon na siya may dinadala at kailangan niya pa ng tulong. Punta tayo sa inyo, kain ka? Ha? Mamaya na lang po. Ha? Mamaya na lang po. Ay, nagugutom ka na. Yung anak mo gutom na yan. Umiiyak na yun sa loob. Oh, akala ko ba mahal mo anak mo? Matitiis mo ba na umiiyak yung anak mo sa loob ng tiyan mo? Oh, tara, kain tayo sa inyo. Kain din kami. Ano? Huwag mo na isipin si tatay muna sa ngayon, ha? Ha? Mas maganda sana makausap ko pa rin siya sana ngayon para sabihan ko siya na huwag kanyang sasaktan. Ha? Kaya lang wala, umalis si tatay ay. Hindi ko alam kung saan pumunta yun. Meron pa sa kanyang kaibigan. Pupuntahin doon? Punta natin kaon ng Ninya doon. Okay. Siguro dadaan ako mamaya. Subukan kong kausapin siya para
masabihan natin na magsasaktan si Ate Ninya at may dinadala pag napasama po itong bata sa sinupupunan natin niya mas lalo pong madudoble-doble ang kasalanan ni tatay niyan kapag kaganyan. Balik ka sa inyo, daling ko tong bigas at groceries. Tara. Matamaan ka ng pinto. Alis ka dyan. Oops, ang tara sa inyo. Mag-ingat ka may mga bato-bato baka madapa ka na naman. Nagsama daw ang loob sa atin ni tatay. Wala po tayong magagawa kung yun yung pakaramdam niya. Pero tayo sa totoo lang naman tayo, diba? Okay. Sige, dyan na lang. Okay. Doon ka muna sa kuya. Ka muna. Wala. Nandiyan lang, nasa basketball lang. Pero Ate Ninya, gusto ko naman sana ganito. Sabihin mo sa tatay mo, kay tatay, sana naman itutuloy ko yung tulong ko sa'yo. Pero sabihan mo siya na tatay, hindi daw porke tutulong sa atin si Marcos pa rin ay ikaw ay hindi magtatrabaho. Ha? At para naman po sa kagustuhan ng karamihan, pati kami, otoridad na lang po ang bahala. Kayo na po ang bahala kung ano po ang plano ninyo. Kayo naman po ang nakakalam niyan. At basta't kami, ginawa naman namin yung part sa inyo. At yun nga, hanggang ngayon naman kasi wala naman kami nakikitang progress. So bahala na po kayo. Pinapaubayan na po namin sa inyo lahat. Basta't kami, bilang charity vlogger, ay gagawin na lang namin kung ano yung ginagawa namin pagtulong para kalatin niya. At papanalangin ko na lang sa Diyos na sana ay may tama pa rin kung ano yung mga mali. Kaninang umaga kumain ka naman? Kumain ka? Anong kinain mo kanina umaga? Kanin po. Kanin. Anong inulam? Malunggay lang po. Malunggay din. Okay, dun sa dala kong groceries may mga pagkain kayo dun, kakain kayo ha? Dahil niya? Okay, may bigas pa ba kayo? Wala na, ubos na. Meron pa ko doon ha. Meron pa naman. Pero po. O, dinalhan ko ulit kayo isang sako para hindi kayo maubusan. Ha? Maiba na lang muna ako. Kamusta ang tiyan mo? Anong pakaramdam mo? Ayos naman po. Wala ka naman ibang nararamdaman? Po. Wala naman. Hanggang 23 yata po bago po ako ng anak. Hanggang 23 bago ka manganganak? Yung pong kalagay sa papel ko. Yun yung due date mo. Ano? Pero minsan hindi nasusunod. Minsan wala pang 23 na wala pa sa due date na nanganak ng tao, ano? Ano? At least dumating na muna itong mga kamag-anak mo dito na nakapalibot sa iyo bago ka na makakaramdam, ano? Kasi nung nakaraan nagpabagyo sila, di ba? Malaking tulong din kasi kapag ka nandiyan sila, ano? Malay mo may tutulong din talaga sila sa iyo. Okay, so ganito Ate Ninya, yung mga kapatid mo nga pala ay gusto ko ding makausap, pero magsiset kami ng araw na lahat sila makakausap ko, yung dalawang kapatid, ano? Ano? Kasi gusto ko din silang makausap Ate Ninya kasi nga napakadami ko din talagang Isa katanungan. lang po na yan. Malayo po yung isa. Wala namang problema, pupuntahan namin siya. Kahit malayo, willing akong puntahan, makausap ko lang. Ano? Yung pong kapatid ko diyan, tukay po ang bahay. Tukoy niya? Apo. O baka siya yung... Kami po hindi. Ay, ikaw hindi. O baka alam niya, so siya yung
makakasama siguro na pupunta doon kapag available na siya, ano? Kapag free time niya na. Kasi napakadami ding tanong talaga sa isip ko, Ate Ninya, kung bakit umabot ng ganito, na parang feeling ko yung mga kapatid, alam mo yun, na parang yung galit kasi nila sa'yo, yun yung nangibabaw sa kanila. Yung galit nila sa inyo, di ba? Basta ang daming tanong sa isip ko na gusto ko din naman kahit paano ay masagot. Ikaw ba, Ate Ninya, sa harap ng camera, baka may mensahe ka sa kapatid mo? May gusto ka bang sabihin sa mga kapatid mo? Gusto lang ko, mix sila sa akin. Huwag po sila magalit sa akin. Kung galit po sila sa tatay, naman po sa akin hindi. Tama yun. Tama yun, guys. Sa mga kapatid mo mapanood to, tama pa sa Ate Ninya doon. Kasi hindi niya to ginusto. Kung nangyari na to, hindi niya to ginusto. Hindi lang siya makawala talaga. Okay, so ganito. Sasabihin ko na lang din dito. So, ayon kasi sa mga nasa kinaukulan, nasabi din nila na sila na ang bahala dito. Kaya pinapaubaya po natin sa kanila ito, no? At kung ano man yung gusto nila na gawin, sila na pong bahala doon. Kagaya na sinabi ko kanina, para lang din sa kaalaman ng lahat. Okay, at pero kayo ba, Ate Ninya, nung panahon na magkakasama pa kayo ng mga kapatid mo, kamusta yung relasyon ninyo bilang magkakapatid? Kamusta ang relasyon ninyo bilang magkakapatid? Ayos po. Basta't ang sabi lang ni tatay, kung ang sasabihin namin, ang pag-uusapan namin tungkol sa pag-alis namin sa iyo, ay ayaw niya marinig. Yung sabi niya, ano naman nasagot mo dun? Ano sinabi mo naman sa kanya? Pero hindi naman siya sa amin talaga totally galit, hindi naman. O nakikita mong galit talaga siya? Hindi naman po galit. Sumama lang po loob. Kasi ang inaakala ni tatay, ang buong akala niya, yung ino-offer namin sa inyo ay lahat kayo. Ano? Yun ang ano niya, akala niya. Okay. Alam mo, Ate Ninya, sa totoo lang, si tatay naman, andi dito naman sana nakapaligid mga kapatid niya. Wala naman siyang puproblemahin kahit paano, magpakabuti lang siya bilang kapatid. Andito mga kapatid niya na handa rin tumulong sa kanya. Kaya nga lang, hindi kasi sila okay ng mga kapatid niya dahil nga sa nakikita ng mga kapatid niya sa kanya. Kumusta naman ang mga kamag-anak ninyo dito na may pumupunta pa ba dito sa inyo? Minsan po po number sa akin. Hindi ko naman po basta ibigay, baka po sila nang kami sa inyo. May mga taong humihingi ng number ko sa iyo. Tapos, hindi mo binibigay. Kasi baka kung ano sabihin. Kaya sabi ko, sasabihin ko muna ko sa inyo. Bago ko po ibigay. Pero tama din si Ate Ninya dun sa decision na yan. Na kahit ako, kung may number sa binigay at may humihingi di ko ibang tao, siyempre sabihin ko muna, ipagpapaalam ko muna yun. Diba? Kung papayag ba yung may-ari nitong number na ito na ibigay ko sa inyo. Diba? So tama naman yun, Ate Ninya. Wala namang mali dun sa ginawa mo na yun. Wala kang mali dun sa ginawa mo. No? Kamusta yung dala kong gamit? Nagagamit nyo ba? Yung electric fan, yung foam, nagagamit nyo? Kamusta naman ang pagtulog nyo ngayong may electric fan kayo kumpara nung una? Ayos naman po. Mas maayos ngayon. Wala nang lamok. Okay. So, hindi lang sana yan, Ate Ninya. Maganda sana yung pwede mong maging biyaya sa'yo. Pwede ka namin mapagawan ng simentadong bahay. Pwede namin kayong bilan ng kompletong gamit, TV, sopa. Lutuan na hindi mo kinakailangang palaging mamulot ng kahoy. Kasi po gawa pa rin babong. Ha?
Kasi po yung babong po pag nagulan. O kaya nga, isa pa yan. Sa amin Dito, kapag nagka-baby ka, basa sila dyan sa, basa ang baby mo sa ulan. Kawawa, talaga. Kaso nga lang, sa ngayon, hindi mo pa kasi kayang bumuo ng sarili mong desisyon. Hindi pa buo yung loob mo. Takot ka pa. Kaya nga po sabi tatay kung makukulong daw po siya habang buhay. Tatay na naman daw po. Para po hindi magdusa na naman po sa kulungan. Paano kung yun yung pwede maging kabayaran sa lahat ng pagkakamali? Kung yun yung sagot. Di ba minsan ang sinubukan ng mga kamag-anak nyo na may pakulong si papa mo? Tapos ikaw yung ayaw? Bakit ng mga oras na yun ibinagbawal mo pa? Ha? Anong dahilan mo, Ate Ninya? Bakit ipinatigil mo pa ng mga oras na yun? Bakit ipinatigil mo? Ano po? Yung mga oras na dapat gumagawa na ng hakbang yung mga kamag-anak mo para masaresolve itong problema nyo. Bakit pinatigil mo sila? Anong dahilan mo dun? Yung po sa hablahan. Oo, bakit? Hindi naman po ako talaga naghabla. Yung pong kapatid kong matanda. Oo nga po, gusto na lang mailagay ang tatay mo sa kung ano yung dapat nakaparusahan. Ano po ako nabigla lang po doon. Kaya umayaw ka. Opo. May pagkakataon pa daw, Ate Ninya, na nakapagbigay ka na ng salaysay tapos binawi mo. Meron po yun. O bakit binawi mo? Bakit binawi mo pa? Inutusan ka ba na bawiin mo? Ha? Kung nakikita ko ang tatay po iyak-iyak, naawa rin po ako. Hindi na din siguro kasalanan ng mga kabayan ni Ate Ninya kung siya ay naging isang mabuting tao din, na kagaya nga ng sinabi niya na kapag nakikita niya yung papa niyang umiiyak, naawa siya. So sa inyo ng pagiging isang mabuting tao na kahit na alam mong may nagawang mali sa'yo, ganun pa rin, at kapag nakita mo nahirapan ng magulang mo, talaga nandun pa din yung ililigtas at ililigtas mo pa rin. Sige, Ate Ninya, nagpunta lang ako dito para kausapin ko nga sana si papa mo. Yun yung mission ko sana ngayong araw, para kumbinsin siya, kaso ayaw nga niya. Ano? Ayaw niya akong harapin, ayaw niya akong kausapin. Ulitin ko na lang po. Sige, wala akong magagawa, ano? Pero ngayon, susubukan namin siyang daanan doon kung nandoon. Ha? Kung nandoon, kakausapin ko. Ha? Titingnan ko kung haharapin niya ako. Ha? Kung magpapaalam na po kayo, sabihin rin po niyo po sa akin. Wala po ako hindi na mag-antay. Ate Ninya, kagaya ng sinabi ko sa'yo kanina, kailangan mo pa kami ngayon. Ha? Dahil may pinagdadala ka pa, may nasa sinapupunan ka pa. Tutulungan ka pa rin namin. Ate Ninya, ha? Makakaasa ka na darating pa rin dito si Marcos, ha? Ayos ba yun sa'yo? Ha? Basta't sana, sabihin mo rin sa tatay mo kagaya ng sinabi ko, hanggat wala pa nagiging desisyon yung mga nasa taas. Sabihin mo sa kanya na, tatay, hindi naman sana porke tinutulungan tayo ni Marcos, hindi na tayo magtatrabaho. Siya, ha? Bilang ama mo na lang, ha? Dapat po, tatay, magtrabaho din po tayo. Huwag po tayo nga asa lang. Ano? Kasi hindi nga habang buhay nandirito kami. Gusto po tatay trabaho, magbakal. Magbakal? O bakit hindi magawa? Wala nga pong pambiling ngayon. Pangpuhunan pambili. Hindi ko alam, guys, kung dapat ba natin bigyan ng puhunan sa tatay. Wala naman pong problema. Pwede natin bigyan ng pampuhunan sa negosyong gusto niya. Kasi hindi ko alam kung tama po eh. Hindi ko alam kung mali o tama na bigyan.
So ganito siguro Ate Ninya, pag-iisipan ko muna yan ha. Wala sa akin problema, kahit ngayon on the spot bibigyan kita ng pera para pampuhunan ni Papa mo. Kung magkano man, 5,000 o ano, bibigyan ko kayo. Kaso nga lang, kinakailangan pag-isipan ko muna to kasi baka mamaya mali pala yung decision ko. Ha? Ate Ninya, sana maunawaan mo ako ha. Sige na, magkain ka na. Sige na, hindi na kita muna abalahin. Magpasok ka na muna sa loob niyo. Sige na. At para na sa ganun ay... Okay, sige, ha? Okay, isulat sa atin sa atin. Oh, grabe guys, may sulat sa atin si Ate Ninya dito. At grabe, parang gustong tumulong ng luha ko guys. Kasi grabe yung laman na sulat. Yung tayo sa sakyan, basahin natin. Grabe. Ito po yung reason guys kung bakit hindi ako makapag-desisyon na kagaya ng kagustuhan ng marami na iwanan ko na si Ate Ninya. Kasi nga po alam ko naman na si Ate Ninya ay hindi niya ginustuhan lahat na nangyari. Wala siyang kasalanan dito. Inosente siya para sa akin. Kaya ayun, tingnan natin sa sakyan sa loob. Ito yung nilalaman ng sulat ni Ate Ninya na kanina habang binabasa ko halos maluha ako ng, alam niyo, nilalaman kasi ang lalim. So sabi dito ni Ate Ninya ay humihingi siya ng paumanhin kasi hindi daw niya nagawa kung ano yung hinihiling natin para sa kanya na pabor. Dahil kung ano na lang daw yung gusto ng kanyang tatay, yun na lang yung susundin niya dahil tatay niya pa rin daw yun. At nagpapasalamat daw siya sa lahat ng naibigay natin at kung hindi na daw tayo babalik, tatanggapin daw niya ng maluwag at lalaban ulit sa buhay. Kakayanin daw niya lahat para sa kanyang mga anak. Ang mahalaga daw sa kanya ngayon ay yung kasama niya yung kanyang mga anak. At nagpapasalamat daw siya dahil napakabait daw natin sa kanya. At lahat daw ng tinulong natin sa kanya ay hindi daw niya makakalimutan. Maging tayo daw hindi niya makakalimutan na dumating tayo sa buhay nila na hindi nila inaakala. At ayun, ang alam daw niya ay magagalit tayo dahil hindi niya nagawa yung munting kahilingan natin sa kanya. Kaya alam daw niya sa sarili niya na hindi na tayo sa kanya babalik. Yun yung nilalaman nitong sulat. So ayun mga kabayan ko, kayo ang mag-decide sa tingin nyo. Ano po kaya ang nararapat na gawin? Dapat po ba yung sinasabi nyo na iwanan na natin sa gantong sitwasyon ni Ate Ninya? O ipagpatuloy pa rin natin para na lang sa mga bata at kay Ate Ninya? So muli po, kami ay pinapaubayan na namin ng lahat sa ikinauukulan dahil yun po yung gusto nilang mangyari. So sila na po ang bahala. At tayo, kung ano yung kaya nating itulong, yun na lang po ang gagawin natin sa ngayon. Maraming salamat po ulit, Marcos TV Channel, Commander Marcos Runs TV. Suportahan niyo ang Team Marcos. Salamat po sa lahat ng pagmamahal niyo. God bless.